Pero syempre ngayong umaga, pag-uusapan natin dahil nga February, tinatawag na National Heart Month. Akala ko love month na. Oo, akala ko rin love month. Actually, sineselebrate talaga natin ang Valentine's Day tuwing sasapit ng February. Pero hindi lamang yan po mga boss ang kailangan nating alamin, kundi paano mismo pangalagaan yung puso natin. Syempre, yan ang isa sa mga pinakamahalagang organ. 'Di ba? So ngayong umaga, para pag-usapan yan, makasama natin ating very special guest. Let us all welcome mula po sa Philippine Heart Center, isa pong cardiologist, Dr. Lugeria Torres. Good morning. Good morning, Dayan. Good morning, Good morning, Lay. At syempre, welcome to Good Morning, Boss, para po umpisahan, National Heart. Ano po ba para, siguro for the benefit of our viewers, ang function ng puso? Well, alam natin, alin ba ang pinakamahalagang bahagi ng ating katawan? Yung bang utak o yung puso? Puso. Siguro, nilagay ng Panginoon Diyos, ang utak nandun sa itaas. Kaya sasabihin natin, mas mataas ang posisyon ng utak kaysa puso. Pero yung puso, inilagay naman dito sa gitna ng ating dibdib para namang ipadama na ito ang pinakasentro ng lahat ng pinanggagalingan ng nutrisyon, oxygen. Kaya nga inilagay dito sa gitna para yung dugong nanggagaling sa mababang bahagi ng ating katawan ay aakyat yan pabalik sa puso, at yung nandun naman ang galing sa utak, madaling ibaba by gravity to the heart. Kaya siguro yun ang naging posisyon. Kung sa ating tutuusin, talagang puso pa rin ang magiging siyang una at huling bahagi ng ating katawan na pag sasabihin natin buhay ng isang tao. Kaya kang nagbuhay ay yung unang tibok ng puso. Kaya kang mamamatay ay kailan ba tumigil yung pusong yan. Kaya ang pinaka-major function talaga ng puso natin, yan siya yung nagdadaloy ng dugo. At yung dugo naman natin, hindi lang naman fluid medium lang yung dugo. Nandiyan lahat yung sangkap ng ating mga kinakain, dinadala yan sa ibang parte ng ating katawan, yung ating oxygen na hinihinga natin sa ating baga, siyang nagdadala ng mga oxygen sa different tissues, at yun namang nagamit na oxygen, yung byproduct, ay yung carbon dioxide. So, paano mo ilalabas naman yung waste product na yon? Hindi naman nila yung lalabas sa kidney. Kailangan ihinga mo yan papalabas. So, yung puso rin naman ang magdadala nitong carbon dioxide sa baga para ating ihinga papalabas. Well, in short, ito ang pinakamahalaga, pinaka-importante, pinaka-sentro ng ating katawan. Pero syempre, paano nga ba natin to pangalagaan? Because we all know, dito sa atin na bukod sa cancer, isa rin po ang mga heart disease, ang cause ng death ng mga kababayan natin. So, paano po ba natin pangangalagaan ang ating puso? Unang-una, dapat malaman natin ano ba ang history ng ating pamilya. Tanong ninyo kung ano ang mga naging sakit ng inyong ama at ina. Kasi yung diabetes at saka high blood, talagang ipamamana sa inyo yan. Miski na hindi ninyo gusto, yan ang magiging hereditary. Pangalawa, yung pagiging, nung una, sinasabi namin, pagka ikaw'y lalaki, 4 na beses kang mas malimit magkakasakit sa puso kaysa babae. Pero ngayon, ang mga babae, pag nag-menopause, ang kanilang behavior, parang na rin lalaki. Kaya kung makalampas ka at nag-menopause ka, yung sakit ng lalaki, napupunta na rin sa ganung frequency ng pagkakasakit ng babae. Kaya ngayon, pangatlo, napuna natin, ang mga kabataan ngayon, hindi na masyado silang ma-exercise during their childhood. Itong technology ng ating mga computer, napapansin natin palagi na lang naka-iPad, ang napapagod ating mga kamay at ating mata sa mga larong teknolohiya. Hindi na gumagalaw yung katawan. Hindi na gumagalaw ang katawan. Dapat yan, binibigyan natin ng break. Hindi katulad ng aming panahon, ewan ko, yung paglalaro ng patintero. Yung touch ball, yung talagang may physical effort. Doon, sinusunog mo yon yung mga kinakain mong mga taba. Pero sa kasalukuyan, yung ating mga fast food chain, nagiging conscious na rin sila. Nire-regulate na rin ng Department of Health nang sineserve sa mga McDo, bawas-bawasan ang content ng salt, MSG, MSG, pati mga
pagpapaluto, yung mga trans fat, So, kahit pag pala- mga fried foods. So, Doc, kahit hindi mga taba na nakukuha natin sa baboy, kahit mga MSG o kahit yung, actually sa stress din, pwede tayo, magkakos din po ito ng heart attack. Oh yes. Pero actual ngayon, sinasabi nila, hindi lang mga paninigarilyo, yung pagkain ng mga pulutan habang kayo nagiinuman, yung pulutan na yan, napakaraming mga internal organ, mga sisig, at saka yung mga sitcharon, Mga taba. yung mga, Lahat-lahat na po. Yung lahat ng hindi natin namamalayan, maski pa unti-unti, at pagka tayo nag-umpukan sa inuman, may naninigarilyo dyan. Miski hindi ka nagsisigarilyo, yung secondary smoking, nalalanghap mo rin in a close environment. Hindi bali kung nasa labas kayo, kalimitan ngayon, yung mga nag-umpukan sa labas ng kalye na noon, open air. Maganda yung Mas ganong okay. bisyo. Pero sabi nga nila, Doc, mas delikado pa nga daw yung buhay ng second hand kesa dun sa mga That's right. mismong nagsusmoke. Kasi wala silang filter. Yung nag-i-smoke mismo, may filter. filter. Kaya mas less ang chance silang magkaroon ng pollution sa sarili. With that factors po, yung mga iba't ibang mga factors na nakaka-affect sa natin, ano naman po yung mga major na heart diseases na meron sa mga Pilipino? Well, unang-una, ating pagkain talagang maalat. Mahilig tayo sa mga patis, toyo, tuyo. Yan ang number one cause ng high blood Yung pagiging Masasabi niyo very... po ba, Doc, na unang-unang cause po is high blood, tas the rest will follow? Well, we call hypertension or high blood silent killer. Alam natin na andyan yan, hindi natin sasabihin, ay, kinuhanan ako ng blood pressure sa bahay, bakit normal? Bakit pag pupunta ko sa doktor tumataas yung aking blood pressure? So, ang ating blood pressure at any moment of the day, pabago-bago yan. Kung kaya nagalit ka, biglang magsushoot up yan. Kumain ka lamang, o kaya ikaw naligo ng malamig, cold shower, biglang tataas yan ang blood pressure. Hindi ka naman kinukuhanan ng blood pressure habang ginagawa mo yung mga activities na yon. Pero, Kaya, yes, yung resting blood pressure, hindi yan ang ating actual blood pressure. Kailangan i-exercise mo. Habang nag-exercise, kinukuhanan mo yung blood pressure. Ano ba yung fluctuation ng blood pressure niya? Kuminsan ang fluctuation niyan, napakalaki ng difference. So, kung yung ganong nahuli natin, tumaas bigla, di yun ang ating babantayan. Ito yung pinaka-accurate po ba? Yun ang pinaka-accurate. Kung minsan talagang mga pasyente ko, pinauupo ko sa harap ng aircon para medyo makinig, ginawin sila. Magre-relax din. At talagang kinukwentuhan ko ng mga ganito, tinatakot ko. Makikita mo ang difference sa kanilang blood pressure Pag na-excite sila, mataas, ibig sabihin, umiinom man sila ng gamot, hindi tama yung gamot, yung dosage, o maaaring dapat baguhin. Pero Doc, ito, kasi ngayon, kahit yung mga bata, iniisip nila, bata pa naman ako, hindi pa ako magkakaroon ng heart attack or heart disease, at hindi sila nag-exercise. Ano ba yung mga tips or advices na may bibigay natin sa kanila? Because we all know, mismong galing na rin po sa inyo isa pong cardiologist na walang pinipiling edad ang heart attack. Mas kampante kasi tayo. Hindi, unang-una nga, katulad, hindi mo alam pala, meron such thing as juvenile diabetes. Pinanganak ka, kulang na yung insulin mo. Paano mo malalaman yan? So, even yung mga preschoolers, bago sila ipasok sa kinder, elementary, meron niyang mga pre-medical examination bago sila tanggapin sa So, school. importante ang annual check-up. Yes. Opo. At pag na-pick up namin, medical history ng kanilang parents na ganito-ganitong sakit, ini-screen na yan. Kung minsan, meron pa bagong panganak, may newborn screening. Ano ba yung magiging sakit mo pag tumanda ka? So, malalaman mo na beforehand para mapaghandaan mo na from the very young kung ano ang iyong dapat Pag-ingatan at gawin. Yung mga milk formula nga ngayon nilalagyan na nga nila ng omega-3 fatty acids, binabawasan na yung fat content, meron diyang tinatawag na fat-free, yung mga formula, para mapag-ingatan na. Kasi ang pagbabara ng ugat, yung arteries ng ating puso, nagsisimula yan from the time you are born. Kung ano yung mga kinakain mo, yun ang magiging unti-unting build-up ng cholesterol plaque sa pagbabara ng inyong arteries. Kasi yung major stroke, yung ma-paralyze ka, yung ma-heart attack ka, magkaroon ka ng sakit sa kidney, o kaya magkaroon ng gangrene yung paa mo, ang pinaka-basic ano niyan ay yung pagbabara ng arteries.
paano nagkakaroon ng barya? Kumbaga sa tubo ng tubig, nagkakaroon ng kalawang. Hanggang sa dumating sa punto na yung bara more than 50% na. So yung pagdaloy ng dugo, nagkukulang na rin sa ganung particular oras. Kaya nga at makakaramdam ka na kung ang nagbara yung arteries ng puso mo, yung coronary arteries, kakaramdam ka na yung pamimigat ng dibdib, mag-exert lang ng konting effort. Dito naman sa utak natin, kung minsan makikita mo, one half of your body nagiging numb na. O sumasakit yung ulo mo, yung mata mo, nagkakaroon ng yung blood supply. Yun na po yung mga Magtataka ka, senyales. mga senyalis to na lumalabo na yung mata mo, pagkaaga-aga pa naman ng iyong edad. At saka sa paa, naglalakad ka lang ng malayo, nagkakaroon na ng pulikat. So yan, signs yan na kulang yung oxygen to the tissues. So, dapat actually, Laylin, very aware tayo sa mga ganitong simptomas. Lalo na nga, itong ang sinasabi natin na bukod sa cancer, isang heart disease or heart attack sa number 1 cause of death dito sa Pilipinas. At syempre, marami tayong natutunan ngayong umaga, mga tips and advices para sa mga boss natin na talagang healthy living lang naman ang sagot po dyan. Mag-exercise tayo, kumain ng tama, gulay, fruits. Actually, dyan lang naman yan. Lahat-lahat. Oo, unless hereditary, kaya nire-recommend ni Doc na may annual check-up tayo. So, Doc, thank you so much for joining us this morning. Marami kaming natutunan at lalo, especially National Heart Month po ngayon. So, thank you so much for joining us this morning. Do you have any last message to our viewers? Well, hindi lang dapat nating i-observe yung Heart Month for the month of February. Kailangan yan all throughout and every day of our life. Yun lamang po. Alright, thank you so much for joining us this morning. Thank you, That was Doc. Dr. Lugerio Torres, cardiologist ng Philippine Heart Center. Thank you. Thank you. At syempre, Lilin, marami pa tayong mga pag-uusapang mga balita at impormasyon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.